mga paraan daw para magpapresko at makatipid sa kuryente. Isa yan sa mga matututunan sa Green Pavilion na itinayo sa Luneta para turuan ang publikong magtipid ng kuryente at tubig para mapangalagaan ang kalikasan. Silipin yan sa live report ni JP Soriano. JP? Ako, Jessica, dahil nga sa Green Pavilion na yan ay dagdag atraksyon yan dito sa Luneta at layunin nga ng Green Pavilion ay ang mga imbensyon para mapakita yung iba't ibang paraan para makatipid sa supply ng kuryente at tubig habang pinoprotektahan ang ating kalikasan. Sa gitna ng ating pambansang pasyalan na Rizal Park o Luneta, nakatayo ngayon ang isang malaking bahay. Green Pavilion kung tawagin. Isa itong 200 square meter na greenhouse na yari sa mahigit 2,000 recycled vegetable crates. Layon daw nitong maipaalam na may alternatibong paraan para mamuhay gamit ang enerhiya at tubig na nakatutulong din sa kalikasan. Sa loob nito, iba't ibang green technology ang nakadisplay. Mula sa mga basurang itatapon na lang gaya ng mga lumang ballpen at iba pang gamit, makakabuo pala ng mga ilaw at iba't ibang artworks. Bukod sa solar bottle bulb na ito na kayang magbigay ng ilaw na katubas ng 55 watts sa loob ng inyong tahanan, dito sa loob ng Green Pavilion ay tampok din ng iba't ibang imbensyon kung saan nakaisip sila ng paraan para makatipid sa tubig at kuryente. Isang bagay na kailangan natin lalo na sa panahong ito. At ang electric fan na ito, alam nyo ba, umaandar lang sa pamamagitan ng tubig. Bukod sa hangin, naglalabas din ng water mist ang electric fan na kayang palamigin ang isang mainit na kwarto. Talaga ako? Parang special effects lang. Aircon ba ang gusto mo? Meron din ditong hybrid power air conditioning kung saan gamit ang isang kompresor na kukuha ng enerhiya mula sa araw. Di na kailangan ng kuryente. These are alternative solutions para sa mga current needs natin like water, food, shelter, and energy. Pero yung energy na nakukuha mo, free na siya. It's from the sun. Kahit umuulan, kahit sabihin mong umuulan yan, may light pa rin na makukuha tayo, masustore at eventually magagamit as energy. Para naman sa mga nakatira sa kondo na walang espasyo para sa garden, pwede nang makapagtanim ng mga maliliit na halaman gaya ng herbs na ingredients sa pagluluto sa pamamagitan ng living wall o ng vertical garden. Pagtitipid naman sa tubig ang nagagawa ng tinatawag na aquaponics method. We have an semi-aquarium under po, wherein may mga fish po, and then the waste and the water will go up and will serve as the fertilizer and will water the plants. Ang Rizal Park Management naniniwala sa layuning dala ng Green Pavilion. Ang mismong tanyag ng park kasi gumagamit ng solar energy. Halos lahat ng kanilang mga ilaw na poste, pinaandar ng solar power. Maging ang kanilang fountain, tinutulungan na ring paandarin ng kuryente na galing sa araw. According sa kanila, sa ating planning division niya, 40 to 60% ang matitipid natin doon sa electricity na consumption natin. Jessica, yung mga natitipid sa kuryente na yung mga pinakakailangan daw talaga ngayon at talagang timing ang pagkakapwesto ng Green Pavilion dito sa Luneta dahil nga dun sa naranasang problema sa supply ng kuryente para dun sa, na nakakapekto dun sa ating mga kababayan sa Mindanao. Sabi naman ng Department of Science and Technology, Jessica, tuloy-tuloy daw yung ginagawa nilang pag-develop sa mga tinatawag na solar at wind power energy. Jessica? Okay, tamang-tama yung pasyalan ng mga bata habang bakasyon at kahit sa kanilang mga field trip kapag meron ng pasukan. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.